Today, ibang DIY ang gagawin natin. Susubukan kong pagandahin ulit itong upuan na ito. Ang pangit na kasi ng itsura, bakbak na yung coating ng leatherette. Sayang din naman kasi kapag ipa-reupholstery ulit kasi wala pa namang punit. Bakbak lang talaga ang coating ng leatherette. Pero gumagana pa naman ang reclining feature. Kaya plano ko, i-DIY ko muna para hindi tayo gagastos ng malaki. 8,000 din kasi ang singil sa reupholstery. Sa tingin ko, pwede pa naman pagganahin ng konti na hindi gagastos ng malaki. Sa panahon ngayon, kailangan talaga nating magtipid. Ginagamit kasi ito na upuan ng mga nagpapa-manicure at pedicure na customer sa parlor ng misis ko. Araw-araw, ilang tao din ang umuupo dito kaya nagkaganito. So, tingnan ko kung kaya pang pagandahin kasi sayang din. Meron kasi akong nabili na pang-repair ng leather bag or kaya leather shoes. Try kong gamitin. Pero sa totoo lang, hindi ako sure kung pwede dito. Kasi medyo malaki na rin kasi ang bakbak na area at saka hindi din leader ito. Dito lang din kasi ito sa bahay so hindi na masyadong nauupuan. Pero ang pangit kasing tingnan kaya subukan natin gawing presentable ng konti. Na konti lang din ang gagastusin natin. Bali, dalawa ang i-apply ko dito. First, itong nabili ko na leather putty or filler. Liam Jacob Leather Repair Filler. Nabili ko ito online ng 295 pesos. Para itong masilya kung sasasakyan pa na unang ina-apply bago pinturahan. Then, ito naman ang ipangkukulay ko. Black leather paint. Online ko pa rin nabili ito for 85 pesos. Pero sa totoo lang, hindi ako sure kung uubra dito sa gagawin ko. Kasi medyo malaki nga ang area na a-applyan ko at hindi naman kasi gawa sa leather ang upuan. Experiment ko lang talaga ito and hope na maging okay yung outcome nito. Okay, so now sisimulan na natin and we will see. So ito yung laman nito. Ready to use na ito at i-apply na lang. Para lang siyang cream or paste. Pagka-apply nito, iwanan lang overnight at tuyo na ito. So ito munang nakadikit sa takip ang i-apply natin. Sayang din kasi napakadali lang i-apply nito. Tiyaga lang ang kailangan ko dito dahil medyo malaki nga ang a-applyan ko. At para pala siyang nagiging rubber kapag natuyo. Flexible kaya hindi nagka-crack. Pero iwan ko lang kung tumatagal ha. Pero maganda talaga ito pang repair lalo na kung sa maliit lang na gasgas, maliit na butas. Kahit sa leather seat ng sasakyan, pwede rin ito. Kaya nitong ipa-smooth ulit ang surface. Kasi pwede mo rin itong maliha pag natuyo na para mas smooth talaga bago pinturahan. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, may mga DIY videos din po ako about solar power at iba pang DIY and repair projects na baka magustuhan nyo. Kaya huwag kalimutan na mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Okay, so fast forward ko muna ang pag-a-apply para hindi naman kayo mainip. Enjoy nyo na lang ang music habang pinapanood ang time-lapse video. Maiksi lang ito. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So, ayan. Walang natira. Bali, dalawa pala ang naubos ko. Sa last part, kinamay ko na ang pag-a-apply para simot talaga. Ngayon, iwanan ko muna ito overnight at tingnan natin bukas. Okay, so ito na. Tuyo na. Medyo magaspang ng konti, pero hindi na ako magliliha kasi wala na rin akong pang reapply. Tsaka medyo manipis lang kasi ang pagka-apply ko. Kinasya ko lang ang dalawang 100 ml na lalagyan. Kaya pinturahan ko lang ito agad. Okay, so ito na ang ipipintura natin. Black glossy leather paint. Liam Jacob pa rin ang brand. 60 ml, 84 or 85 pesos each ang pagbili ko. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Para lang siyang acrylic paint yung pang painting ba.
Parang ganun lang. Pero ito yung ginagamit ng nagpe-personalize ng kulay ng sapatos nila. Marami kasi itong available na kulay na mapagpipilian. Dikit naman kaagad ang kulay sa leather filler kaya hindi mahirap ipintura. Pero dahil ang liit ng brush ko, so another tiyaga na naman ang kailangan ko dito. Maliit lang din kasi ang buti kaya hindi pwede ang malaking brush. Kaya again, i-timelapse ko na naman ang video. So enjoy the music. Maiksi pa rin ito. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Okay, so ito na. Medyo presentable na rin tingnan compare dati. After natuyo pala dito sa may upuan, nagkakaroon ito ng parang tagiptip kung sa Bisaya pa. Not sure ano ba ang Tagalog ng tagiptip. Sa Ilonggo parang tagiptip din ang tawag nito. Parang may namumuti ba? Kaya nag-reapply ako ulit ng black paint. At ngayon okay naman. Hindi na lumalabas yung puti-puti. Iwan ko lang sa katagalan. So, ito yung close-up na ang ina-apply ko. Medyo magaspang, kaya hindi ito pwede sa mga maaarte. Pero para sa akin, sa ginastos ko sa 2 filler at 4 na pintura, satisfied na ako dito. Siguro mas maganda kapag mas makapal ang filler para mas smooth ng liha bago pinturahan. Pero lalaki naman gastos ko. Lalo na dito na part, dito kailangan ng mas maraming filler. So, mas magastos yun. Kaya para sa akin, okay na ako dito. Pansamantala, compare nung una na medyo pangit na talagang tingnan. Although, halata talaga na iba na sa original na coating. At least ngayon, parang nakapaghilamos na ng konti. Kaya para sa akin, okay na ako dito. Kaya ma-extend pa ng konti yung pagpa-reupholstery. At least ngayon kapag sa malayo, medyo maganda na tingnan. Ayan. Diba? Hindi na nakakahiyang i-display. By the way, kung gusto nyong tanungin kung hindi ba natatanggal ang kulay o kaya hindi ba dumidikit ang kulay kapag inuupuan na, ayan, hindi po dumidikit ang kulay sa tila. At hindi basta-basta natatanggal. Kaya okay siya. Basta patuyuin lang ng mabuti ang pintura. Okay? Alright. Shoutout pala sa bagong subscriber natin na si Maren Lumia. Salamat po sa pag-subscribe and welcome sa aking channel. At shoutout din kay Pagnatak Darwin from San Isidro, Magalang, Pampanga at kay Tickle Adventure from Danau City. Ayan. Kung nagustuhan niyo yung video, iwanan niyo ako ng like dyan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na ba kayo? At baka naman hindi niyo pa napanood ang video na yan, click nyo lang yan. Ayan. So, thanks for watching and see you sa next video.